Ayos lang. Lahat ay buhay at malusog. Sana masarap ang kain sa mga kumakain at magandang gabi sa iba. Ano sa tingin nyo? Wala nang lalabas na video sa channel na ito. Nagdesisyon akong bigyan kayo ng isa pang sorpresa. At ngayon lalabas ako para sa espesyal na episode. Ngayon, magkakaroon kayo ng pagkakataon hindi lang para tuluyang mawala ang sakit sa likod, kundi pati na rin maituwid ang inyong likod ng panghabang buhay o kahit papaano sa loob ng ilang taon. Heto, tingnan ninyo. Ito ang unang posisyon, ang panimulang posisyon. Kapag kuba ang inyong likod at mali ang posisyon ng balakang. At kailangan nating mula sa posisyong ito, lumapit sa posisyon na malapit sa perpekto. Sa kalagayan ng gulugod, alinman ay bumalik dito o maabot ito. Masyadong magkalapit ang iginuhit nila at may bakanting lugar dito. Hindi natin ito pupunuin, pero baka mapunan din ng iba. Tingnan ninyo, bakit ganito ang balakang? Kailangan nating itama ang posisyon nito. Dito ngayon, magiging interesante ito para sa atin. Ngayon, dalawang grupo ng kalamnan. Heto ang isa. Nandito, ito ang kwadradong kalamnan ng balakang. Nandito ito sa likod, sa pagitan ng mga tadyang at balakang. At heto pa, dito sa ibaba, biceps, hita, semitendinosus, semimembranosus na kalamnan. Dapat may balanse sa kanila. Dito, mas maikli ang kalamnan sa itaas. Mas mahina dito. Umiikot ang balakang at nasa likod ito. Sa harap, pinaikli ang iliopsoas na kalamnan. Ibig sabihin, kailangan nating balansehin ngayon sa pagitan ng ang mga kalamnan na tumutuwid sa hita ay matatagpuan sa likod ng hita mo. Tatlong pangunahing kalamnan, biceps ng hita, semitendinosus, at semimembranosus. At kailangan nating palakasin ang mga ito. O kahit papaano, gawing kasing lakas ng quadratus lumborum na kalamnan. Mayroon ding puwitan dito. Kapag gumana ito, mas magiging maganda pa. Mas magiging matibay ang pagkakahawak ng balakang ninyo. At dapat gumagana ang puwitan. Kasama natin ang rectus abdominis, lalo na ang ibabang bahagi na mahalaga para sa atin. Mahina rin ito sa kasong ito. Dito, maayos ang lahat ng gumagana. Dito, ang dalawang kalamnan na ito ay parang balanse at pantay ang lakas na nililikha. Gumagana ang puwitan, gumagana ang ibabang bahagi ng tiyan. Narito at nakahigop ito. Maayos ang lahat. Layunin natin ngayon na balansehin ang mga kalamnan na ito. At ito ang lilikha ng kondisyon para umunat ang ating gulugod dito sa bahagi ng dibdib. Pero tutulungan din natin ito ng kaunti. Palalakihin natin ang paggalaw sa gitna at ibabang bahagi ng dibdib ng gulugod. At gagawin nating mas mahaba ang bahaging ito sa itaas. Tuwid na kalamnan ng tiyan, hihilahin natin ito pataas. At kaunti namang uunat ang isa. Mas madali kang makatayo ng tuwid, makakabuka, at gagana ang mga kalamnan sa likod. Ganito ang plano natin sa mga susunod na araw. 3 minuto ang tinatagal ng ehersisyong ito. Sabay ninyong gawin kasama ako. Isuot ang inyong mga pang-sports na damit at sapatos at magsimula tayo sa pag-iensayo. O mga kaibigan, simulan na natin. Kaya, mga kaibigan, ang ehersisyo, syempre, gaya ng gusto ninyo. Habang nakahiga, hindi iniiwan ang inyong mga pang-araw-araw na gawain. Kumuha tayo ng rolyo. Dapat ito ay malambot para mailagay ninyo ito sa gitna ng inyong dibdib na bahagi. Kaunti lang para tumama ito sa ibabang gilid ng inyong mga balikat. Humiga tayo dito. Pwedeng gumamit ng ganitong rolyo o gumawa mula sa kumot o unan. Itataas natin ang mga kamay dito sa itaas. Ilalagay ang ulo, ilalagay ang mga kamay, at hahanapin ang komportabling posisyon para sa mga kamay. Para sa iba, medyo mas mataas. Para sa iba naman, medyo mas mababa. At sa posisyong ito, manatili tayo ng may kasiyahan ng mga 1 hanggang 2 minuto. Pero kung nararamdaman nyo na may hindi komportabling pakiramdam sa likod, masyadong matindi, may naninikip o humihila, paikliin nyo ang oras. Pagkatapos, unti-unti nyo itong palalawigin. Sa posisyong ito, ang bahagi ng dibdib nyo ay masyadong naiuunat. Kailangan ding iangkop ito sa inyong pagkakuba.
Kung mas kuba ka, mas maliit at mas malambot na bolster ang gamitin. Kung hindi ka naman ganoon kakuba, ikaw, batang manonood ko, pwede kang gumamit ng mas malaking bolster. Ayusin din ang posisyon ng kamay. Kung manhid, huwag matakot. Yan ay dahil lang sa ilalim ng mga kalamnan ng dibdib nyo. Sa ilalim ng maliit na kalamnan ng dibdib, medyo naiipit ang mga ugat at nerbiyos. At sa madaling salita, sa ganitong posisyon, humiga kayo ng 1 minuto. Lumipas ang 1 minuto sa masayang usapan, kasama ang matatalinong tao. Ngayon, ano ang gagawin nyo? Huwag kayong agad tatayo. Itaas ang inyong mga kamay. Mga subtitle damit, ang mahalaga ay hindi rin ito nakakaabala. Itaas nyo ang mga kamay nyo ng ganito. Hawakan nyo ang inyong mga siko ng ganito. Isang kamay sa kabilang siko at ang isa pang kamay sa kabila namang siko. Ganyan. At itaas natin ang ulo pataas. At itaas din ang mga kamay mula sa sahig. Tumingin tayo pataas, hindi pababa dito, kundi pataas sa mga bituin. At ituon ang ating paningin sa araw o sa buwan. Panatilihin ding hindi nakadikit sa sahig ang mga kamay. Pagkatapos, ibalik. Isa pa. Itinaas. Hinawakan ng 1 segundo o 2. Tapos ibinaba. Kung di mo pa nagagawa ang ehersisyong ito, mapapansin mong manginig ng bahagya ang ulo mo pag itinaas mo ito. Dito, hindi sanay ang kalamnan mo. Bakit ito nangyayari sa posisyong ito? Dito, hindi na lang natin basta-basta pinapaluwag ang ating gulugod, kundi pinapagalaw na natin ngayon ang lahat ng mga buto sa gulugod at sanayin mo rin. Turuan mo ang iyong rectus abdominis na magtrabaho sa ganitong nakaunat na posisyon dahil ito ang magpapahintulot sa iyo na tuluyang makatayo ng tuwid. Sa ganitong posisyon, maaari kang gumawa ng 2 o 3 set na tig-10 ulit. Siyempre, pwede mo ring ilagay ang mga kamay mo dito sa likod para mabawasan ang bigat sa mga kalamnan ng leeg. Para sa iba, mas madaling mapagod ang leeg kaysa kalamnan ng tiyan, lalo na kung mabigat ang ulo. Ayan, ano na ngayon? Tapos na ba? Pagkatapos, pwede kang humiga, magpahinga ng minuto, mag-relax, at ulitin ito ng 1 o 2 beses pa. Ayan yon. Pinanumbalik natin ang paggalaw ng dibdib na bahagi ng gulugod. Pinaka-importante ay siguraduhing hindi napupunta sa ilalim ng baywang ang rolyo. Sa inyo, ang pagyuko ay dapat sa dibdib ng gulugod, hindi sa baywang. Bantayan ito. Ngayon, pagkatapos humiga ng patihaya, kailangan mo ring humiga ng padapa ayon sa mga patakaran. Hippocrates una. Kaya humiga tayo ng padapa. Ilalagay ang ulo sa noo at ilalagay ang mga kamay sa unan. Yung kanina lang, sa ilalim ng dibdib ng gulugod. Pwede rin kayong gumamit ng iba pa, basta't medyo mataas lang kayo. Sa totoo lang, mas mataas, mas maganda. Sino ba ang nakakaalam? Ganito lang ilagay ang kamay. At ngayon, subukan nating itaas ang mga siko ng mas mataas. Hawakan ng ilang segundo, tapos ibaba. Isa pa, itinaas, hinawakan, ibinaba. Isa pa, itinaas, 1 segundo, 2, 3, hinawakan, ibinaba. At dito, tinitrain natin ang itaas na trapezius, pati ang gitnang trapezius. At para saan ba ito kailangan? Para sa layunin na sa posisyon natin ngayon, maging mas flexible ang ating gulugod at sa posisyon din kung saan tayo naroroon ngayon. Para sa kanya, hindi ito normal na posisyon. Kailangan natin ngayon palakasin ito gamit ang mga kalamnan. Gawin itong hindi lang basta pasibong paggalaw, kundi aktibong paggalaw. Heto ang pangalawang opsyon. Tingnan ninyo, ito ay ibang klase ng rolyo. Medyo kakaiba. Bilog, ganito ang hugis niya. At mas mahirap na ehersisyo ito kung saan itataas mo ang iyong mga siko pataas at sisimulan mong igalaw ang mga kamay mo paabante at paatras. Paabante at paatras. Mas mabigat ang bigat dito. Kung ikaw ay medyo pisikal na aktibo na manonood, taga-subaybay, na palaging naglalike at nag-iiwan
ng magagandang komento. Kaya mo nang bumangon ng ganito, kaya mo na ring gawin yan. At ngayon, hinihila mo pataas papunta rito. Kita mo, ganito, pati mga siko mo. Subukan mong itaas ng kaunti at iunat mo ang mga kamay mo paabante. Dito, pwedeng mas malapad or mas makitid. Depende sa kung ano ang komportable sa'yo. Hilahin mo papalapit sa'yo, tapos paabante ulit. Dito, syempre, mapapagod ang iyong ibabang likod. Pero kasabay ng ibabang likod, gagana rin ang ibabang bahagi ng dibdib na bahagi ng gulugod mo. Kulang talaga sa flexibility dyan. Ayan. Kung gusto mo pang gawing mas mahirap ang gawain, ilapit mo pa dito. Itong roller na ito. Hilahin mo palapit sa'yo. Ganito. Magsisimula ka mismo dito, mula sa posisyong ito. At ngayon, habang nakasandal ang mga kamay mo dito, isang beses mo itong iniunat, ganyan, at hinila mo pabalik sa'yo. O mabigat ang load, medyo seryoso, at sapat na maganda. Kaya, ulitin ko, sa panimulang antas, nakahiga ka lang, at itataas mo ang mga siko mo. Mas mahirap kapag tinaas mo na ang mga siko at igalaw mo ito paabante paatras. At mas seryoso na ang load kapag bahagya kang umaangat at ginagalaw mo ang rolyo gamit ang mga kamay mo paabante paatras. Ibig sabihin, pagkatapos ng ganitong load, mararamdaman mo, maaring sumakit pa nga mga kalamnan sa likod. Hindi mismo ang gulugod, kundi yung mga nakapaligid dito na muscle corset na magkakaroon ka. Kung gagawin mo ang ehersisyong ito, posibleng sumakit ang mga kalamnan dahil hindi ka sanay. Pagkatapos ng pagkapagod, ilang ulit ng ganitong mga ehersisyo ay makakatulong. Mula sa posisyong ito at ehersisyo. Mga ganitong posisyon, ituwid ang iyong gulugod. Kaya mga kaibigan, ngayon tayo ay nag-ehersisyo tayo para sa dibdib ng gulugod. Ibinalik ang paggalaw at balanse ng mga kalamnan sa harap at likod. At ngayon ay tututok sa ibabang bahagi, dito sa bahagi ng balakang. Sa ibaba, narito ang mga extensor ng hita. Oo, ang mga kalamnan na humahawak sa balakang sa ibaba. At dito, kailangan nating magkaroon ng balanse sa pagitan ng mga kalamnan ng tiyan na humina sa atin at ng mga kalamnan ng ibabang likod. Ang quadratus lumborum na kalamnan sa ibabang likod na masyadong nanigas at naging maikli, ang puwit na humina, pati na rin ang mga kalamnan sa likod ng hita na sabay-sabay ding humina at naging maikli, at ang iliopsoas na kalamnan na humina rin at naging maikli. Ano ang dapat nating gawin? Tingnan ninyo, hihi. Sige, magsimula tayo sa dalawang ehersisyo muna. Una, kunin muli ang roller o anumang bagay na pwedeng tungtungan ng mga paa. Ipatong ninyo ang paa ninyo dito ng ganito. Sumandal tayo at itaas ang balakang pataas. Itinaas na at hawakan sa loob ng 5 segundo. Magbilang, 1, 2, 3, 4, 5. Hinawakan, ibinaba. Kung habang itinataas ninyo, nararamdaman ninyong masyadong naninigas ang inyong ibabang likod, ilapit ninyo ng kaunti ang rolyo o itaas pa ng kaunti ang pagkakalagay nito. Itaas ninyo sa posisyong ito. Kung masyado pa ring naninigas ang ibabang likod, subukan ninyong ilagay ito sa antas ng tuhod. Kung kahit sa antas ng tuhod ay naninigas pa rin, ilagay ninyo ito sa antas ng hita. Ganyan. Hanapin ninyo ang posisyon kung saan sa wakas ay hindi na ninyo mararamdaman ang tensyon na ito. Ibig sabihin, ito ang pinakamadaling paraan. Ito ay kapag nilalagay ang bolang unan sa gitna ng hita. At ganito lang. Itinaas ninyo, tapos ibinaba. Itinaas. Hinawakan ng 5 segundo at ibinaba. Medyo mas mahirap na kapag inilalagay ninyo sa bahagi ng tuhod. At ang pinakamahirap na version ay malapit sa paa. Itinaas. Hinawakan ng ilang segundo. Ibinaba. Itinaas. Ibinaba. Dito, gumagana ang ating gluteal na kalamnan at ang likurang bahagi ng hita.
Ito ang una, pagkatapos ay ang pangalawa. Kumuha ka na ng mas malambot na roller. Humiga ka sa paraang mapupunta ito sa ilalim ng iyong gluteal na kalamnan. At ngayon, subukan mong idikit ng husto ang iyong ibabang likod sa sahig. Dapat maramdaman mong tumitigas ang iyong tiyan. Subukan mong ipatong ang ibabang bahagi ng iyong likod sa sahig. Medyo iikot ang iyong balakang at ang iyong ibabang likod ay tuluyang didikit sa sahig. Sa ganitong posisyon, titigas ang iyong tiyan. Kung madali lang humiga, iunat mo ang iyong mga binti at subukan mong gawin ang parehong bagay na nakaunat ang mga binti. Ibig mong sabihin, ganito ba ang ginagawa mo? Dito, medyo umiikot ang balakang at ang ibabang likod ay dumidikit sa sahig dahil sa pag-igting ng mga kalamnan ng tiyan. Pahirapan mo pa sa pamamagitan ng pagtuwid ng mga paa. Unti-unti mong matutunang gawin ang galaw na ito. Nang tuwid ang paa, pinatitigas ang tiyan at binababa pa atras ang ibabang likod. Kaya mga kaibigan, itong set ng mga ehersisyo na ito, kung gagawin mo siyempre, ay nagbibigay daan sa iyo na sabay na baguhin ang posisyon ng balakang at maibalik ang paggalaw ng dibdib na bahagi ng gulugod. Kaya mga kaibigan, hanggang sa susunod na mga palabas, gawin ninyo itong ehersisyo. Tingnan ninyo kung ano ang mangyayari at ipaalam ninyo sa mga komento.